panahon, sa isang malayong lugar, may isang magandang babae, ngunit sa kasamang palad ay napilitan siyang maging isang bayarang babae. Nakikiusap ako sa iyo, Ermitanyong Stephen. Linisin mo ang lahat ng dumi sa katawan ko. Nagtatrabaho ako bilang isang bayarang babae. Matagal na akong marumi. Alam mo na palang marumi ka. Bakit patuloy mo pa rin ginagawa? Alam mo namang madilim ang daan. Bakit nagpatuloy ka pa? Nasa iyo ang kapalaran mo. Ngunit Ermitanyo, kailangan ko ng pera. Ito ang pinakamabilis na paraan upang magkaroon ako ng pera. Habaan mo ang pananaw mo sa inaharap. Panandalian lamang ang nakikita mo ngayon. Ang lambot ng kamay mo. Ngayon, tumayo ka at umikot ka ng matingnan ko. Opo, maaari ko bang itanong kung para saan? Babae, gawin mo lang ang sinabi mo. Hindi ba't narito ka upang humingi ng tulong? Opo, Ermitanyo. Hindi pa po ba ito sapat, Ermitanyo? Hindi pa sapat. Sobrang bilis. Umikot ka pa ng ilang beses. Ermitanyo, nakatatlong ikot na ako at ako'y nahihilo na. Maaari ba akong umupo na muna? Pagod ka na. Nakakaikot nga ng ilang daang beses ang mga mananayaw nang hindi napapakot. Alam mo pala yan? Ngunit, ngayon pagod na ako at wala sa kondisyon. Hindi na ako makakagawa pa ng marami. O siya, umupo ka na. Gemma, napakaganda mo. Anong ibig mong sabihin? Bakit? Kasi kailangan ko tingnan muna ang mukha at ekspresyon mo upang malaman ko ang iyong hinaharap. Ano po ba ang hinaharap ko? Nabasa ko sa palad mo ang hinaharap mo. Kadiliman lamang ang nakikita ko. Diyos ko po, totoo ba ang sinasabi mo? Umuwi ka na at pag-isipan mo ang ginagawa mo. Ang mga salita ko'y salita ng mga Diyos. Kung hindi mo ito gagawin, ay masama ang kalalabasan nito. Salamat sa pagsabi sa akin ukol dito. Aalis na ako. Nasa mata natin palagi ang langit. Kaya pala mananampalataya si Ermitanyong Stephen. Tingnan mo ang kabanalan niya. Maginhawa ang aking puso na pumunta dito. Oo nga, sa buong buhay niya ay hindi siya nagkaroon ng sama ng loob sa kahit na sino at tumutulong pa. Naku po, si Gemma na bayaran. Siya yung bayarang babae sa bahay aliwan. Anong ginagawa mo dito? Anong karapatan mong dumihan ng banal na lugar na ito? At tinakit mo pa si Ermitanyong Stephen? Walang hiya. Huwag mong kalimutan na isa kang dumi sa mundo. Isang kahiyahiyang babae talaga siya. Napakalamig ngayon. Bumibigat na ang pagbagsak ng mga niyebe. Naku po, kaninong pusa ito? Napakalamig. Mamamatay ka. Dadalhin kita pa uwi. Sinong nagsarado ng pinto? May tao ba sa bahay? Pakibukas po ang pinto. Ako ito, si Gemma. Pakiusap po, ginang. Buksan mo po ang pinto. Ako ito, si Gemma.
Nilalamig na ako at mabigat na ang bagsak ng niebe. Wala akong mainit na kasuotan. Buksan mo po ang pinto. Daisy, Lina, ako ito, si Gemma. Pakiusap, pakiusap. Buksan niyo ang pinto. Nilalamig na ako. Mamamatay ako. Hindi ba't parang ang sama naman natin? Mamamatay si Gemma. Ay gusto mo ba siyang hiranging pinakamagaling sa atin? Huwag kang maawa sa kanya. May tao ba dyan? Iligtas niyo ako. Ito, Huwag kang mag-alala. Hindi siya mamamatay. Marami namang maharlika dyan na gustong makatabi siya ng isang gabi. Gusto ka lang siyang parusahan siya ni Kinang dahil hindi siya nakauwi ngayong gabi. talino mo talaga. Siguro, pupunta ako sa antigong templo upang makituloy kay Ermitanyong Stephen ng isang araw. Malapit lang ito mula dito. Hindi, masisira ang reputasyon niya. Ano bang iniisip mo, Gemma? Isa kang babaeng bayaran at marumi ka. Hindi ako nararapat sa templo. Hindi. Mukhang nauubusan na ako ng lakas. Tulong, tulong. Diyos ko po, wala na si Ginoong Stephen. Napakalabig noong gabi, ngunit nasa labas pa rin siya. Wala na siya. Napakasakit. Wala na ang banal na si Stephen sa mundo at pumunta na sa langit. Bakit ang gaan ng katawan ko? Pakiramdam ko'y isa akong ulap. Nananaginip ba ako? Saan ako pupunta? Bakit mukhang pinto yan ng langit? At mukhang anghel yung taong may pakpak na nakatayo dyan. Mawalang galang na ho. Ano ho bang lugar ito? Ito ang pinto ng langit. Ako ang anghel na nagbabantay dito. Pinto ng langit? Anong gagawin ko ngayon? Maghintay ka lamang dito sandali. Makikipag-usap muna ako kay San Pedro. Sa kanya bubuksan ang pinto at sasalubungin ka sa langit. Pakiusap, makikinig ako sa anumang sasabihin mo. Patay na pala ako. At narito ako ngayon sa langit. Ermitanyo, ito si San Pedro. Lumuhod ka sa harapan niya. San Pedro, sa wakas ay nabiyayaan akong makilala ka. Hindi ito ang kaluluwa ng nais kong ipasok sa pinto ng langit. Ngunit Santo, hindi ba sinabihan mo kong pumunta sa Balamon upang gabayan ng isang purong kaluluwa tungo sa langit? Siyang tunay, ngunit ang kaluluwang yun ay hindi ang ermitanyong ito. Diyos ko po, nabuhay ako ng walang kasalanan. Bakit ninyo naisip na hindi puro ang kaluluwa ko? Alam ng konsensya mo ang iyong nagawa. Anghel, nang nakarating ka sa Balabol, maliban sa ermitaryong ito, wala bang ibang kaluluwang napunta rito? Naalala ko na, Santo. Habang nagdadalamhati ang lahat sa pagkawala ng ermitanyo, sa kabilang bahay mayroong kaluluwa, isang babaeng bayaran. Ayun, kaya't nasabi kong nagkamali ka. Dalhin mo ang ermitanyong ito sa impyerno at dalhin mo sa langit ang babaeng yun. Santo, hindi ka pa nagkakamali. Tanyag ang taong ito bilang isang monga na araw-araw nagdarasal. Kung kaya't agad namin siyang dinala rito habang ang babaeng iyon ay nararapat sa impyerno. Kung kaya't dinala siya ni Satanas, hindi ako nagtanong pagkat halata naman. Anghel, inuulit ko, ang babaeng bayaran na iyon ay purong kaluluwa. Iniutos ko sa iyo, dalhin mo siya dito sa langit. Ngunit isa siyang babaeng bayaran. Isa siyang maruming babae.
At halata namang hindi siya karapat-dapat na mapunta dito sa langit. Siya kaya yun, yung maraming babae sa tapat ng bahay ko. Hindi mo nakikita ang kabuuang larawan. Pumunta ka sa impyerno, dalhin mo dito ang babae bago pa mahuli ang lahat. Pakiusap, bago mo ako dalhin sa impyerno. Nais ko sanang makita ang inay ko sa huling pagkakataon. Nakikiusap ako. Isa kang babaeng bayan at nagdedemand ka pa. Totoong narito ang nanay mo dahil isa rin siyang babaeng bayaran. Ngunit wala na siya rito at ngayon, ikaw naman. Ngayon, mga demonyo, dalhin niyo ang maruming babaeng ito sa impyerno. Masusunod. Ikaw bayarang babae, magdusa ka sa mga apoy ko at mararanasan mo kung ano ang impyerno. Munting demonyo! Munting demonyo! Huwag mong dalhin ang babaeng yan sa impyerno. Ikaw pala yan, Angel. Anong ginagawa mo nito? Aabalain mo na naman ba ako? Utos si San Pedro. Dalhin ang babaeng ito sa langit. Madali lang yan sabihin. Napagkasunduan na natin ito nung sinundo mo yung isa na nasa akin ang babaeng ito. Ngayon, gusto mo dalawa? Huwag kang magalit. Iyong ermitanyo pa lang sa iyo. Ano? Bakit napunta sa langit ang isang bayaran? Ulit yung ermitanyong relihiyoso ay sa impyerno? Hindi ka ba nagkakamali? Walang pagkakamali. Ito mismo ang utos si San Pedro. Pumunta ako dito upang dalhin ang babaeng yan sa langit. Ipapadala ko dito ang ermitanyo. Bago yun ah. Di ka panipaniwala. O siya, maghihintay ako sa iyo rito. San Pedro, pagre-respeto ko po. Huwag kang matakot, babae. Ito ang pinto ng langit kung saan narito ang mga purong kaluluwa. Ngunit, isa akong babaeng bayaran. Hindi ko dapat pangarapin na makarating sa langit. Madudumihan ko lamang ito. Kamahalan, isang babaeng bayaran ng babaeng ito. Marumi siya. Hindi siya karapat-dapat. Bunting babae, kilala mo ba ang kaluluwang yan? Kamahalan, isa po siyang ermitanyo sa Balamon. Palagi ko pang pinagmamasdan ang mga seremonya niya noon sa kanyang templo. Isa siyang babaeng ibinebenta ang katawan niya. Pinahinto ko siya, ngunit nais siya lamang magkaroon ng pera. Tingnan mo pong mabuti, San Pedro. May wala siyang masabi upang mapanindigan niya ang kanyang karumihan. Hindi na yung kailangan. Sino ba talaga ang marumi sa inyo? Tingnan mo sa salamin na ito. Pagkat ito ang salamin ng memorya kung saan nananatili ang mga kaluluwa ng tao. Harapin ninyo ang inyong mga sarili nang malaman ninyo ang totoo. Eto na naman ang bayarang babaeng ito. Isang araw na naman, maraming lalaking dumating. Kung isa lamang ako sa kanila. Naiisip ko pa lang, umiinit na ako. Diyos ko, ito, hindi maaari. Hindi. Diyos ko po, paano ang isang taong simbolo ng moralidad? Ganito? Kahit isa akong anghel, hindi ko nakita ang karunong ng lalaking ito. Kasuklam-suklam. Diyos ko po, buong buhay ko, kinailangan ko magkaroon ng maskara ng isang banal na tao. Ngunit sa likod nito'y isang ordinaryong lalaki. Siguro'y pupunta ako sa kanya
upang sandaling maranasan ito. Ngunit kung mahuli ako, sino naman ang magsasamba sa akin? Hindi pwede. Napakaganda niya. Ilang hakbang lang magiging akin na siya. Ano ang gagawin ko? Walang silbi ang reliyon sa buhay na ito. Langit, baka kulungan. Oo nga pala. Nasa tapat lang pala ng bahay ko ang langit. San Pedro. San Pedro. Diyos ko po, paano niyang nalaman ang nasa isip ko? Inay, ayaw ko pang gawin ang napakaraming trabaho nito. Ngunit wala akong ibang paraan upang magkaroon ng pera para sa mga kapatid ko. Kung wala akong pera ay mamamatay sila. Ngunit ang buhay na ito, napakarumi. Nawala ko ng sarili ko. Paano ba ako makakatakas pa sa buhay na ito? Kung may kabilang mundo, naway mamuhay ako bilang isang normal na babae at puro. Ermitanyo, sinungaling ka at marumi ka. Napaniwala mo ang lahat, maging ako. Hindi. Stephen, harapin mo ang salamin. May sasabihin ka pa ba? San Pedro, ngunit nasa isip ko lamang ito. Ang totoo'y buong buhay ko'y wala akong ginawa. Ermitanyo, bilang isang bongha, may ibahe ka bilang banal, ngunit sa loob ng iyong puso, nais mong mabuhay ng isang maraming buhay. Iniisip mong maganda ang babaeng ito at nakuha mo siya isang araw. Palagi mong iniisip na walang silbi ang ginagawa mo. Wala kang nakukuha ang kapalit. Ngunit para sa karangalan mo'y wala kang ginawa. Maraming tao sa mundo ang nagugunaring banal na katulad mo, Stephen. Dahil sa katuwagan, isa kang duwag dahil nais mo maging tanyag. At dahil sa karangalan ay hindi ka naghanap ng babaeng bayaran. Naging duwag ka dahil sa takot. Kaya't nagtrabaho ka ng mabuti bilang kapalit nito. Ginawa mo ang lahat upang magmukhang marangal. Ngunit nasa isip mo, nais mo akitin ang babaeng ito. At Gemma, isa kang babaeng bayaran. Ngunit pinagsisihan mo ito hanggang sa huli. Pagkat alam mo, nasasayang lamang ang buhay mo. Para sa pera, ay ibinenta mo ang katawan mo at kaluluwa. Ngunit palagi kang tumatanaw sa simbahan at naghahanap na tunguhin sa buhay. At ito ay kapayapaan sa isip. Nagdarasal kang makapasok sa simbahan. Ngunit dahil naisip mong makasalanan ka, hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob na pumasok. Palagi mong pinagsisisihan ang lahat ng ginawa mo, pagkat wala sa iyo ang lahat. Pareho kayong nagsisi, at parehong magkasalungat ang totoong katauhan sa imahe nila. Ngayon, Stephen, pumunta ka na sa impyerno, at ngayon ay sasalubugin ng langit si Gemma. Ayoko! Hindi! Bitiwan niyo ako! Pagkatapos noon, ay itinapon ang ermitanyo sa impyerno at nagdusa, habang si Gemma naman ginagabayan tungo sa hagdan ng langit.